Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Valdez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po kanina lamang ang laban ng former WBC Super Featherweight World Champion Oscar Valdez, kung saan nakatapat niya ang bagitong fighter na si Ricky Medina. At bagamat nakuha ni Valdez ang panalo via unanimous decision, ay talagang pinahirapan po siya ng gusto ni Medina, kung saan buong tapang talaga itong nakipagsabayan sa buong laban at hindi nagpasindak sa knockout power ni Valdez. Ganun pa man ay dahil sa panalong ito ni Valdez, ay umabante na ang kanyang record ngayon sa 33 wins with 24 knockouts sa 3 talo. Samantala, sa Japan naman po ay kakatapos lang din ng laban ng ating pambato na si former world title challenger Gio Santissima. At napakagandang balita din po para sa ating mga Pinoy boxing fans, dahil nagawa nitong talunin ang Japanese fighter na si Naruma Yukawa via 6-round technical knockout. Kaya naman dahil dyan ay umabante na din ngayon ang kanyang record sa 26 wins with 22 knockouts and 8 losses. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman nga po ng former Unified Welterweight World Champion Jeron Boots Ennis ang kanyang opinyon para sa mega showdown sa pagitan ni Canelo Alvarez at Terence Crawford na nakatakdang ganapin sa susunod na linggo. Ayon kay Ennis ay napakalaking talon daw ang ginawa ni Crawford na pag-akyat ng dalawang dibisyon para sa laban na ito. Papanig daw siya na manalo si Canelo ng 70% at 30% lang para kay Crawford. Paliwanag ni Ennis na wala na daw kasing bago para kay Canelo sa laban na ito dahil matagal na umano itong lumalaban sa 168 pound super middleweight division at sanay na itong sumalo ng mga suntok galing sa mas malalaking boksingero. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay wala ng pag-asang manalo si Crawford, kasi andun pa din daw talaga yung tsansa nitong manalo sa puntusan. Sadyang mas naniniwala lang daw talaga siya na si Canelo ang magtatagumpay. Subalit ganun pa man, ay kahit ano naman daw ang maging resulta ng sagupaan ng dalawa ay ang mga diehard boxing fans pa din umano ang tunay na panalo sa bandang huli nang dahil sa ganda ng sagupaan na ito. Kasalukuyan pong binabatikos ng mga African-American fight fans si Ennis. Gawa ng sumama ito sa kampo ni Canelo upang magsilbing sparring partner at tulungan si Canelo na paghandaan si Crawford. Nakikita po kasi ito ng mga African-Americans bilang isang pagtataksil ng kanilang kalahi. Samantala, usap-usapan nga po ngayon na fina-finalize na daw ang bigating Japanese showdown sa pagitan ng former WBA Bantamweight World Champion Takuma Inoue at ng WBC No. 1 contender Tenshin Nasukawa, kung saan paglalabanan umano ng dalawa ang bakanting WBC Bantamweight World Title belt sa buwan ng November. Panibagong pagkakataon po ito para kay Takuma Inoue na maging world champion ulit, matapos niyang matalo via unanimous decision kay Seiya Shutsumi isang taon na ang nakakalipas. Habang si Nasukawa naman ay bagamat hindi boxing ang tunay na sports niya, ay talagang pinapatunayan niya din na kaya niyang mangibabaw dito. Gawa ng may napakalinis na undefeated record siya ngayon na 7 wins with 2 knockouts at walang talo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.